Hallelujah. Good morning. Good morning. Oh, hallelujah. That's good. It's good to be in the house of the Lord. Hallelujah. So this morning, I just want to give to you the very simple message, a message of faith that, kung paano makapangyarihan ng ating Panginoon at paano po siya gumagalaw sa ating kapanahonan ngayon. Are you excited? Hallelujah. Manalangin po tayo. Hallelujah. Handa po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito at sa umagang ito. Dinadakila ka namin, pinaparangalan ka namin, itinataas ka namin. Ikaw ang hari at Panginoon ng aming buhay. Ikaw ang Diyos sa makapangyarihan na magagawa mo ang lahat ng bagay. At sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya, kami tumatanggap ng masagana, kami tumatanggap ng tulong sa panahon ng aming pangangailangan. At sa lugar na ito, sa araw na ito, Panginoon, at sa aming kikinig na yung mga salita, salamat na yung Espiritong buhay ang siyang magbubukas sa aming spiritual na mata, magbubukas sa aming puso at isipan, Panginoon. At salamat, Panginoon, ang iyong salita ay buhay, ito ay Espiritu, at ito ay maitatanim sa aming mga puso. At salamat, Lord God, na sa lugar na ito, Lord God, at sa aming kapanahunan, Lord God, Panginoon, pinapamalas mo na ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na imposible sa amin, ngunit posible sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord God. Salamat sa iyong pahit na banal na Espiritu sa aking pangangaral na iyong buhay at banal na salita. Salamat na ito may ipangaral ko na may makapangyarihan, na ipangaral ko na maliwanag, Panginoon. At salamat, Lord God, na aming pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at sa pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa umaga ito, gusto ko lang po bigyan ng mensahe ng Panginoon. Maging sa ating kapanahunan, sa ano man ang ating kinakaharap sa buhay. Alam po natin, nag-iisa lamang ang Diyos. Amen? Siya lamang at wala ng iba. At ang kanyang pangalan ay makapangyarihan. Amen? Pangalan pa lang ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay siya po ay makapangyarihan. Kaya po sa atin nananampalataya sa kanyang pangalan, hallelujah, tayo po'y tumatanggap. Tayo po'y tumatanggap ng mga kayamanan na ipinangako ng Panginoon. Nung siya po ay nabayubay sa cross at sabi doon na purihin daw ang ating Panginoon, ang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, na tayo pinagpala sa lahat ng mga pagpapalang spiritual. Hallelujah! Amen? So ang Diyos lamang po ang makakagawa niyan sa buhay po natin. At sa kabila po nito, nakikita po natin ang Diyos ay gumagalaw sa buhay natin. Ang Diyos ay gumagalaw sa anumang sitwasyon sa buhay po natin. Na alam natin ang Diyos, siya po ay makapangyarihan. Dito po sa aklat po ng 2 Chronica na gusto ko maibigay ang mensahe na ito na kung saan na ang Diyos po natin, siya po'y kumikilos, siya po'y gumagalaw na may makapangyarihan. Sabi nga doon na it's not by might nor by power but by God's Spirit. Ang Diyos ay gumagalaw sa pamagitan ng kanyang Espiritu, hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating kagalingan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon na nasa atin. At dito po sa aklat na ito ng 2 Chronicles o Chronica, dalawang Chronica, gusto ko lang kung ibigin dito, stress dito, kung paano ang Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay. Na sa Panginoon, wala pong wasted. Amen? Wala pong kalubihan sa Panginoon. Hallelujah! Pag tayo po'y buong puso naglingkod sa Panginoon, pag tayo po'y buong puso na nagpakita po tayo ng kabaitan, tayo po'y nagbibigay, nakikita po ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Hallelujah! Kaya po dito si Haring Amaziah na kung saan yung kanyang kawagian, yung kanyang tagumpay, ito po ay nagmumula sa Panginoon. At dito po, basahin po natin, sabi niya, mula sa verse 1 hanggang verse 9, sabi niya, at si Amaziah ay 25 taong gulang nang siya nagsimulang maghari, at siya naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Joadan, na taga Jerusalem. At kanyang ginawang matuwid sa mata ng Panginoon, ngunit hindi taos sa
puso. So, take note, maging ang hari ito na sabi niya, kanyang ginawa ano ang kalugod sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, ngunit hindi taos sa puso. Verse 3, let's continue to read on. Sabi niya, nang ang kapangyarihan ay naghari ng matatag sa kanyang kamay, kanyang pinatay ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Nakita natin, hindi po taos puso yung kanyang puso sa Panginoon. Sabi niya, ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak ayon sa nakasulat sa kautusan sa aklat ni Moses na doon inutos ng Panginoon ang mga ninuno na hindi papatayin dahil sa mga anak, ni ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ninuno, kundi bawat tao ay mamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Let's continue. Pagkatapos ay tinipon ni Amaseyas ang mga lalaki ng Huda at inayos sila ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno sa ilalim ng mga punong kawal, libong-libo at daan-daan para sa buong Huda at Benjamin. Kanyang binilang mga mula sa 20 taong gulang pataas. At tatagpuan sila ay 300,000 piling lalaki at nababagay sa pakikipagdigma at may kakayahang humawak ng sibat at kalasal. Siya ay umupa rin ng 100,000 matatapang na mandirigma mula sa Israel sa halagang 100 talentong pilak. So makita po natin dito si Amasya kung paano niya po pinili, paano po siya nag-hire ng mga lalaki at umupa siya. Kita po natin, amen? Dahil sila kanilang didigmain ang kanilang mga kaaway. At sabi po dito na si Haring Amasya, siya po umupa ng mga magigiting na lalaki na bihasa sa pagdirigma. Sabi niya po dito, ngunit dumating sa kanya ang isang tao ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, sa pakikipagdigma ay hinanda din ang Amasya yung kanyang sarili. Amen? Kaya po siya umupa. Kaya po siya nag-hire ng mga magigiting na mandirigma. Sabi doon, 20 years old, pataas. Amen? So, hinanda niya yung sarili niya sa labanan. At hindi basta-basta mga lalaki ito, talagang piling-pili ng mga lalaki para sa pagdirigma. Para sa kanilang yung kanilang pakikipaglaban sila makakamtan ng tagumpay. Ngunit sabi dito, dumating sa kanya isang tao ng Diyos na nagsasabi, O Hari, huwag mong kasamahin sa iyo ang hukbo ng Israel. So ibig sabihin, naka-ready na yung mga kawal na Amasya, yung mga kanyang pinili. Amen? Yung mga pili-piling mga kawal para ihanda sa pagdirigma. Pero ang sabi ng tao ng Diyos, sabi niya, O Hari, huwag mong kasamahin sa iyo ang hukbo ng Israel, sapagkat ang Panginoon ay hindi kasama ng Israel, pati ng lahat ng mga anak ni Ephraim na ito. So ito po yung direct na instruction ng man of God kay Amasya. Sabi niya, huwag mo pasubuhin itong mga lalaki nito, itong mga mandirigmang ito. Sabi niya doon na hindi ka sinasamahan ng Panginoon. You know that time that you are ready, you are prepared, you have received from the Lord na I am not with you. Diba? Kadalasan sinasabi natin, kasama natin ng Diyos. But this is very specific instruction for Amasya. Amen? Na huwag mo pasamahin, huwag mo pasubuhin yung mga pinili mong mga mandirigma dahil ang Diyos ay hindi suma sa inyo. Hindi nyo kasama ang Panginoon ng Israel. At ganoon sa verse 8. Verse 8 and verse 9. Anong sabi sa verse 8? Ngunit kung iyong inaakala sa parang ito ay magiging malakas ka sa digmaan, ibubuwal ka ng Diyos sa harapan ng iyong mga kaaway, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihang tumulong at magbuwal. Diba? So, ito makita po natin dito na sinasabi ng tao ng Diyos sa kanya na inaakala mo sa parang ito ay magiging malakas ka sa digmaan. Kung ipagpipilitan mo ito, Haring Amasya, kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, di ba? May mga ganun eh. Kung ipagpipilitan mo
sabihin, ang Diyos po, hindi niya po tayo tinawag para sa, para, ibig sabihin sa buhay po, nakakadama po tayo na, na gusto mo nang give up, gusto mo nang mag-quit. Pero dito sa point na ito na sinabi ng tao ng Diyos, na ang Diyos ay may kakayahan na siya lang po may kapangyarihang tumulong at magbuhay. Amen? Amen. At sa verse 9, dahil sa sinabi ng tao ng Diyos, ito po yung sagot ni Amaseyas. Dahil sa pinili niya, yung mga tao nito, yung mga tao ng dirigma, at sabi niya, hinari niya po ito, at pinagsabi niya dito sa verse 9, sabi niya, at sinabi niya sa Amaseyas sa tao ng Diyos, ngunit anong aming gagawin sa 100 talentong aking ibinigay sa hukbo ng Israel? Diba? So, ibig sabihin yung kanyang pagka-hire sa mga hukbo ng Israel ay hindi po basta-basta. Ibig sabihin, binigay niya yung quality na hire, na bayad para sa kanila. Sabi niya doon, bigay na ako, nag-invest na ako para dito, nag-invest na ako sa mga mandirigma ng Israel. Sabi niya, ngunit ano aming gagawin sa 100 talentong aking ibinigay sa hukbo ng Israel? Ang tao ng Diyos ay sumagot, ang Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ay makapagbibigay sa iyo ng higit kaysa rito. Glory to God! Amen? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng, hindi po na, yung mga binibigay po natin, yung mga tinutulong po natin, yung mga, yung pagpapakita po natin ng kagandahang loob, ay hindi po sayang. Hindi po ito kawalan. Gaya ni King Amaseyas, ni Haring Amaseyas, nag-invest sa mga tao ito, nag-invest sa mga sundalo ito, sa mga hukbo ng Israel. Pero imbis na sinabi ng tao ng Diyos na huwag mo silang padalhin, huwag mo silang isugo. Dahil ang Diyos ay hindi sumasayo. Pero ano sabi na sa Amaseyas? Paano na yung binigay ko? Paano na yung naibigay ko sa kanila? Isang daang talentong pila. Diba? Hindi po basta-basta yun. Hindi lang isang pila, kundi isang daang talentong pila sa isang mandirigma. So it's more than 1 million. Amen? Yung kanyang hinanda para i-hire itong mga sundalo ito. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako sumasayo. No, this is a warning kay Amaseyas. Pero ang sagot ni Amaseyas, sabi niya, paano na yung binigay ko? Paano na yung naitulong ko? Pero ang sabi ng tao ng Diyos, ang Panginoon ay makapagbibigay sa iyo ng higit kay sarili. Amen? So, ibig sabihin si Amaseyas, si Haring Amaseyas, pinangihinayangan niya yung in-invest niya sa mga sundalo ng Israel. Di ba? Kumbaga nag-invest siya, wala rin palang na puntahan. Di ba? May mga ganon na nag-invest ka na wala rin nangyari. Wala rin napuntahan. Pero anong sabi ng tao ng Diyos na sinabi ng Panginoon sa kanya, ang Panginoon ay makapagbibigay. Amen? Na alam ng Diyos na higit sa lahat, mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa mga bagay na nanarito sa ating mundo. Amen? Mas mahalaga ang buhay mo. Hallelujah! Sabi ang Panginoon na makapagbibigay sa iyo. Amen? Personally sa iyo. Nang higit kaysa rito. So huwag mong panghinayangan kung ano man ang ibinibigay natin sa Panginoon at ano ang ibinibigay natin sa mga tao. Amen? This is a form of investment. This is a form of generosity. Glory to God. Kung ano man yung ginawa mo sa kapatid mo, ang Diyos, sabi niya, kung paano natin tinulungan ang mga may hirap, ang Diyos ang magsusuki sa atin, ang Diyos ang magbabalik. Amen. Higit pa sa iyong tinulong. Kaya ito po yung point na ito na mas mahalaga yung buhay nila kaysa sa mga binigay niya sa mga sundalo ng Diyos, sa sundalo ng Israel. Amen? Na hindi niya dapat panghinayangan niya kung ano man yung binigay niya. Dahil ang Diyos ang makapagbibigay ng higit pa sa
mabibigay niya. Amen? So ito po yung prinsipyo sa atin na ang Diyos ay makakagawa ng mga bagay na higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating inaakala, sabi sa Ephesians, na magagawa ng Diyos. Amen? Na magagawa ng Diyos na tayo ay pasaganayin sa lahat ng bagay. Sabi sa Korinto. So ano yung prinsipyo na makikita po natin dito? Na ang Diyos mismo ang makapagbibigay ng higit pa sa inaasahan natin. At dito po, makikita din natin in the Old Testament, yung prinsipyo na sinabi ng tao ng Diyos kay Amasea, kay Haring Amasea. Nasabi doon na magagawa ng Diyos na hindi pa kaysa rito. At dito po sa New Testament, sa Bagong Tipan, ito din po ay ang halimbawa na kung saan na yung mga disipulo ng Panginoong Jesus na ibinigay po nila yung kanyang sarili para sa Kanya, para sumunod sa Kanya, upang sumunod sa Panginoong Jesus. Dito po sa Mark chapter 10, verse 17 to 20, na kung saan may isang taong mayaman na itong background na ito na kung saan may lumapit sa ating Panginoong Jesus. Na nagsasabi, Panginoon, mabuting guro, diba? Good teacher, sabi niya, what must I do? Anong dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi dito, mabuting guro. Ito po yung isang mayamang lalaki. Isang mayamang lalaki na lumapit sa ating Panginoon Jesus. At yun po yung kanyang tanong. Kasi mayaman na siya, nasa kanya na lahat. Kaya lumapit siya pa at lumuhod sa kanyang harapan. Lumuhod sa harapan ng Panginoon Jesus at siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ko ng buhay na walang hanggan? Kahit na itong mayaman na ito, sa kabila ng kanyang kayamanan, there is an empty sa kanyang buhay. Amen? May kakulangan sa kanyang buhay. Nasa kanya na lahat. Yung kayamanan. Mayaman siya at bata siya. So malayo pa yung marami pa siyang mararating sa buhay. Pero may isang kulang sa kanya. At siya'y, thank God, lumapit siya sa Panginoon. At tinatanong niya, guro, o mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ako ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoon? Ito po, itong taong mayaman na ito, isang kabataan na siya ay mayaman, sabi niya, sa verse 18. Let's continue to read. Ito po kung saan na sinasabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag ko akong mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Verse 19, it's yun po sinabi ng Panginoon sa kanya, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Sinabi niya sa lalaking ito na mayaman, sabi niya, nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangadunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. So makita ko natin, yung kautusan na yan, na sinasabi dito sa verse 19 na alam niya yung utos ni Moses. At ito sabi niya sa verse 20. At sinabi sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula sa aking kabataan. Praise God. Amen? So yung batang ito, isang batang mayamang na lalaki nito, so sabi niya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay akin ang ginawa, akin ang tinupad. Sabi niya, mula pa sa aking kabataan, siguro nasa middle age na siya nito, nasa mga 30s na siya siguro. So ibig sabihin, mula ng pagkabata, itinuro na sa kanya yung mga batas na ito. Verse 21. Let's continue. Ano ba sabi dito ng Panginoon? At si Jesus, pagtingin sa kanya, minahalos siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Umayo ka at ipagbili mo ang lahat at ibigay mo sa iyong salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At kung marito ka, sumunod ka sa akin. Amen? So ito naman po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya. Sabi niya, na tinignan niya itong mayamang lalaki na ito, na may pag-ibig, na may pagmamahal. Amen? Hindi niya ni-reject itong mayamang ito. Sabi naman dun sa translation na yun, sabi niya, na tinignan ni Jesus na may pag-ibig ang lalaki nito.
So ito po sinabi ng Panginoon sa kanya, humayo kay pagbili mo ang lahat at ibigay mo ang iyong salapi sa dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So ibig sabihin, ang Panginoon Jesus, hindi siya nagdidimano, nabukuman sa lalaki ito na sabi, pagbili mo lahat ang iyong mga ang iyong kayamanan at ibigay mo sa mga dukha. Ibig sabihin, in a natural mind, paano na ibibigay ko lahat ito, yung aking kayamanan? Wala nang matitira sa akin, maghihirap na ako. Diba? Sa common sense na lalaki ito. Pero yun na sinabi ng Panginoon sa kanya. Ibigay mo yan, ang iyong salapi sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Glory to God. Amen? Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Verse 22. Ito po yung tugon ng lalaki. Na sinabi ni Jesus sa kanya, subalit siya'y nalulungkot. Subalit siya'y nalulungkot sa sinabi nito ng ating Panginoon at siya'y umalis. So nung marinig ng lalaki ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At sabi niya, sumunod ka sa akin. Anong reaction ng lalaki nito na sabi niya, siya po'y nanlumo. Ibig sabihin talagang nanlumo po siya ng gusto na sinabi sa kanya ng Panginoon. At siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Napakayaman mo talaga na lalaking ito. At sa verse 23, nakita natin dito na, at sa pagtingin ni Jesus at sa palibot niya ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga alagad. Sinabi ng Panginoon Jesus na napakahirap na pumasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga alagad sa kanya na nagsalita. Mulit-mulit sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. 22 at 25. Mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila ay lalo nagtaka at sinabi sa kanya, sino kaya ang maliligtas? Sino kaya ang maliligtas? At tinignan sila ni Jesus at sinasabi sa mga tao ito hindi maaaring mangyari. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Amen? So napakahirap na mayaman, sabi doon, na pumasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi ko dito, ng Panginoon, hindi maaaring mangyari, sabi niya, yung mga hindi pwedeng mangyari sa tao ay maaaring mangyari sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon ay posible. Amen? Magagawa niya lahat ng bagay. Na I believe, nung sinabi ng Panginoon Jesus sa lalaking ito na sabi doon, umalis po siya na nalungkot, na nalumbay, na nalulumo. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo ang iyong ari-arian sa lahat ng sa mahihirap. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mahihirap. Di ba? Sinasabi ko doon sa Proverbs, pag ating mong tinulungan yung mga mahihirap, yung mga walang kaya sa buhay. Sabi niya, ang Diyos po, sabi niya, kumbaga, he who lends to the poor, lends to the Lord. Amen? Kung tayo po'y tumutulong sa mahirap, kung tayo nagpapahiram o tumutulong sa mahirap, tayo po'y, sabi doon na tayo po'y nagpapahiram at tumutulong sa Panginoon. At sabi doon, ang Diyos ang magbibigay sa atin. Kaya hindi nakita, hindi nakuha ng mayamang lalaki ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi doon na mga disciple, Lord, sino maliligtas? Kung ganun pala, parang napakahirap pumasok sa iyong kaharian. Mas mabuti pa yung kamelyo na pumasok sa isang butas ng karayon kaysa sa mayamang lalaki na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Amen? Maaaring mangyari. Sa verse 28, ito po ang sinabi ng mga, at ito po si Pedro na sinabi, nagsalita sa kanilang grupo. At sabi sa kanya, sabi ni Pedro, si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, tignan mo, sinabi niya sa Panginoon Jesus, tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Diba?
Parang sinasabi ni Pedro sa Panginoon Jesus, Panginoon, nakikita mo na iniwan namin ang lahat at upang kami sumunod sa iyo. Ano sinabi ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, yung mga kapatid na lalaki, yung mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga bukid, dahil sa akin, at dahil sa magandang balita, glory to God. Verse 13, ay ang hindi makakatanggap ng 100 ulit. Amen? Pero ito minsan kasi nagiging context ito na iniwan nila yung kanilang mga mahal sa buhay for the sake of the gospel. Pero ano yung sinasabi dito, yung context kong ito, yung kayamanan na kayamanan natin sa langit, na yung pagsunod sa Panginoon. Amen? At sabi dito, yung mga bagay na yan, sabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat ng bagay at kami sumunod sa iyo. Sabi niya, ano sabi ng Panginoon Jesus? Hindi makakatanggap ng 100 ulit. Gayon sa panahon ito, na mga bahay, mga kapatid, mga lalaki, mga babae, mga ina, at mga anak, at mga bukid na may pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Sa verse 31, ito po yung sinasabi din po ng Panginoon na kung sino man ang nag-iwan ng kanilang ang kanilang, yung sinasabi po dito yung kanilang ina, ama, mga kapatid, maging ang kanilang bukirin. Sabi doon, gano'n na, ang Panginoon Jesus, di ba? Pag tayo po sumunod sa Kanya, iniwan natin, ibig sabihin, literally na iniwan mo. Ibig sabihin, yung pagsunod po natin sa Panginoon is the most number one priority sa buhay natin. Amen? Priority po natin na sumunod sa Panginoon. Na hindi po sinasabi na iwanan mo yung kapatid mo, yung pamilya mo, hindi po, for the sake of the gospel, hindi po yun. Pinapakita ni Pedro, Lord, iniwan po namin. Ibig sabihin, mas pinarayori namin ang iyong kaharian na sumunod sa iyo, more than sa aming pamilya. Ibig sabihin, yung main focus nila yung kaharian ng Panginoon sa kanilang buhay. Nung sinabi ng Panginoon Jesus na hindi ang mga sumunod sa Kanya ay hindi tatanggap ng 100 ulit. Ibig sabihin, there will, as we obey the Lord, kung tayo sumusunod sa Panginoon, there will be corresponding reward sa atin. Amen? There will be corresponding reward. Kasama na yung kayamanan natin na pagsunod sa Panginoon. Yung priority natin yung kaharian ng Diyos sa ating buhay. It doesn't mean na yung isatabi natin yung pamilya natin at susunod sa Panginoon. Hindi po yun. May mga ganong katuruan na pag sumunod ka sa Panginoon, isatabi mo yung relationship mo sa iyong pamilya. Hindi po yun. Hindi yung priority. Your allegiance is to follow the Lord Jesus Christ. Amen? Kung iniwan mo man yun for the sake of the gospel, may kasama ng persecution, sumusunod ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, ibinibigay mo yung oras mo maglingkod sa Panginoon. Sabi na hindi tatanggap ng isang lang 8,000, sabi doon ay 100-fold return. Ibig sabihin, may corresponding reward po ang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah! Hindi po ito kawalan sa atin. Kundi may corresponding reward po sa atin dahil ang Diyos, magagawa niya po lahat ng bagay. Sabi niya doon na noong umalis, hindi niya napakinggan, yung mayamang lalaki dito na umalis na lang na malungkot na hindi niya napakinggan kung ano ibig sabihin ng Panginoon. Na sinasabi niya, sabi niya kung iniwan mo yung mga kapatid, ang iyong pamilya, ibig sabihin, pero hindi sinabi ko dito yung asawa. Wala akong nito doon na asawa. Amen. Hindi mo pwede iwanan yung asawa mo for the sake of the gospel na naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi po yun. Ibig sabihin, tayo po ngayon na kung iniwan, ibig sabihin yung priority po natin ang kaharian ng Diyos at sumunod sa ating Panginoon Jesus, meron po tayong mga kapatid na lalaki, may mga kapatid na babae. Amen? Sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia, nakapareho po natin naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin po yung
magagawa ng Diyos na tayo pasaganayan niya pag tayo sumusunod sa Kanya. Pero hindi po yun ang main focus natin. Kundi yung focus po natin ay yung paghariin ng Panginoon sa ating buhay. At sumunod sa Kanya. At yung reward po natin, ay siya na pong bahala. Amen? Pag tayo sumunod sa Kanya, siya po magre-reward ng ating obedience. Amen? Eh guys, masaya sila, paano na yung binigay ko? Paano na yung tinulong ko? No, masigit pa, may bibigay ng Panginoon kaysa rito. So, ganun din po naman sa atin. Amen? Masigit pa, may bibigay ng Panginoon sa atin. Glory to God. Pag po natin panghinayangan na maglingkod sa Panginoon, na sumunod sa Panginoon, dahil alam natin may reward po sa Kanya. Kaya in these last days, alam natin, babalikan po tayo ng Panginoon at ginagawa natin ang Kanyang kalooban. At yung pangako niya sa ating sambahayan na hindi lamang po tayo maliligtas, kundi ang ating buong sambahayan. Amen? Yan po yung pangako ng Panginoon. Ang ating pong tatayuan na magagawa ng Diyos na tayo ay pagpalain niya pag tayo sumusunod sa Panginoon. Hallelujah, hindi po puro sakripisyo, hindi po puro hirap, hindi kaginhawaan. Amen? Hallelujah! Tinawag tayo ng Panginoon. Siya po yung source natin. Siya po yung magkakalog sa atin ng anumang bagay na pangailangan po natin pag tayo sumunod sa Kanya. Hindi po tayo tatablahin ng Panginoon, kundi mas higit pa. Hallelujah! Amen? Mas higit pa! Glory to God! Mas higit pa ang kayamanan na gusto ibigay sa atin ng Panginoon. Na siya lamang ang kapag-satisfy po sa atin. Amen? Dito po sa 2 Corinthians, na alam po natin dahil sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po'y sumasagana. Ang buhay po natin ay paganda ng paganda. Pag tayo sumusunod sa Panginoon Jesus, tayo po'y naglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Ang biyaya ng Diyos ay mayaman niya kung binubuo sa atin. Sabi niya po dito sa verse 6. Sa verse 6. Sa verse 6, sabi niya po dito. At ito ang ibig kong sabihin, sabi po ni Apostle Pablo, sabi niya, ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay nag-aani rin ng sagana. Verse 7. Ang bawat isa ay magbigay. Bakit po tayo napunta roon? Dahil makita po natin, si Amasya, paano po niya binigay ng 100 talent niya sa isang tao, isang sundalo. At doon din po naman sa binasa natin, kung paano nila iniwan yung kanilang pamilya, paano sila sumunod sa Panginoon. Priority nila na sumunod sa Panginoon. At dito po sa 2 Corinthians, sa mga sulat ni Apostle Pablo, sa mga Macedonia, sabi niya, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigay sa kalooban o dala ng pangangailangan. So, ito po yung tinatalakay po ito, the way we give. Amen? Paano po tayo magbigay? So, ano po sinasabi niya? Ang naghahasik na kaunti ay kaunti ang aanihin, at ang naghahasik ng marami ay marami rin ang aanihin. Kaya sabi niya, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sabi niya, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At sa verse 8, ito po, sa verse 8 sabi niya, at kaya ng Diyos, sabihin po natin, kaya ng Diyos, napasaganahin tayo sa lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ay sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting gawa. Amen? So, ang Diyos po, sabi niya, kaya ng Diyos o magagawa ng Diyos. Kaya ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay dahil sa biyaya niya na
paglilingkod sa Panginoon, ito po ay sa biyaya ng Diyos. Hindi po sa atin. Sa biyaya po ng Diyos. Amen? Sabi niya po rito na yung biyaya ng Diyos ay binuhos niya sa atin, ibinigay niya sa atin. Sabi niya, upang magkaroon tayo ng sapat sa lahat ng bagay. Glory to God. So, ibig sabihin, may kasapatan po sa buhay po natin. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Sa bawat aspeto ng ating buhay, sa bawat aspeto ng ating pangangailangan, sapat ang biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin. Amen? So, hindi po tayo ang Diyos, yung biyaya ng Diyos na natanggap po natin at tinanggap po natin yan na may pananampalataya, hindi po mabigat ang magbigay. Hindi po mabigat ang tumulong. Amen? Hindi po mabigat yung tumutulong ka at inaabot mo yung mga nangangailangan. Amen? Dahil pag ang biyaya ng Diyos ay nasa atin, madali pong magbigay, madali pong maglingkod. Hindi po tayo napipilitan. Kundi masaya po natin ginagawa. Amen? Masaya po tayo sumusunod. Masaya po tayo tumutulong. Masaya po tayo nagbibigay. Glory to God. Amen? Kaya sabi doon, iniibig ng Diyos o minamahal ng Diyos ang bawat isa na pag tayo nagbibigay ng may kagalakan. Dahil ang Diyos po pag nagbigay po sa atin, tuwang-tuwa po siya. Amen? Sabi niya, He delights in the prosperity of His servant. We are not servant, we are the children of God. Amen? And you receive that by faith and by the grace of God sa ating buhay. Ang Diyos lamang po ang makagagawa niyan. Amen? Na tayo pasaganahin. At sabi, hindi lamang tayo yung kanyang biyaya ay kasapat, ay sapat-sapat sa ating, kundi sabi niya, palagi daw po tayong sumasagana sa bawat mabubuting gawa. Amen? Pag ang biyaya ng Diyos ay nasa atin at magagawa ng Diyos, yung naturally sa ating po mga tao, hindi po natural na tayo po yung nagbibigay. Hindi po natural na mapagbigay po tayo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos at nalaman natin kung gaano kayaman ng Panginoon, at sabi doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, nalalaman natin kung paano ang biyaya ng Diyos sa atin. Pagkakat siya ay mayaman, ang Diyos natin ay mayaman. Siya ay nagmamayari ng lahat ng bagay. Pagkakat siya ay mayaman, siya ay naging mahirap para sa atin. Naging mahirap para sa iyo. Sa akin at sa iyo, ang Diyos ay naging mahirap. Si Jesus ay hindi mahirap. Siya ay naging mahirap. Amen? There will be exchange of position. Na tayo mahirap, tayo pinayaman ng Diyos dahil sa kanyang biyaya niya sa atin. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, He became poor for us to be made rich. Amen? Glory to God. So, huwag mo natin tignan na pag tumulong ka, mawawalan ka. Pag tumulong ka, mag-i-struggle ka sa mga natin. No, hindi. Nasa iyo na yung grace ng Panginoon. Sapat-sapat yung biyaya ng Diyos sa iyo. Sapat-sapat ang kasaganaan ng Diyos sa atin. Amen? Na magagawa niya yan para sa atin. Hindi sa sarili natin kakayanan, kundi yung kanyang biyaya na gumagalaw sa atin. It's by the grace of God. By the grace of God, you can serve the Lord. By the grace of God, you can give. By the grace of God, you can obey and follow the Lord. And by the grace of God, you can preach the gospel and testify. Amen? Of what Christ has done for you. So, ito po yung mensahe na ito. Na ang Diyos ay magagawa niya sa ating buhay. Ay hindi kayang gawin ng tao. Dahil ang grasya ng Panginoon sa ating mga buhay ay binuhos niya sa atin. There will be grace in every area of our life. There will be grace. Even in this season, maging sa kapanahonan po natin, ang Diyos ay nagbubuhos. Amen? Nagbubuhos ng pagpapala ang Diyos. Nagbubuhos ng biyaya ang Diyos. Nagbubuhos ng kasaganaan ng Diyos sa buhay po natin. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon Jesus lamang. Amen? Dahil alam po natin na sa Panginoon, lahat ng bagay ay posible. Sa mata ng Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. So, ano mga bagay ay posible sa iyong buhay? Magagawa ng Diyos. Na ikaw ay pasaganahin, magagawa ng Diyos,
na ikaw ay paunlarin. Amen? Magagawa ng Diyos na ikaw ay palakasin. Magagawa ng Diyos sa iyong buhay mo hindi kayang gawin. Kahit ikaw mismo, amen? Hindi mo kaya gawin on your own, but God can. Hallelujah. Sabi doon, I can do all things through Christ who gives me the strength. Glory to God. It is not our strength, it's the strength that comes from the Holy Spirit. Amen? Glory to God. Did you receive something? Amen. Hallelujah. Let's pray. Manalangin po tayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Salamat sa iyong kalakasan na binibigay sa bawat isa. Salamat sa mayaman na iyong biyaya, Panginoon, na alam po namin on our own, we cannot. But by your grace, dahil sa biyaya mo, Panginoon, kami po'y tumatanggap. Kami tumatanggap, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Maging ang aming pagbibigay, maging ang aming pagsunod sa iyong Panginoon. Maging sa kapanahonan po namin, Lord God. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord God. At inaalaw po namin, Lord God, ang iyong biyaya